kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makakadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man laging nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong danasin ko, magpupuri pa rin sa'yo. Nais kong purihin ka, nais kong awitan ka, kahit na anong sabihin ko, magpupuri pa rin sa'yo.
dear brethren, I have good news for every one of you. Purihin natin ang Panginoon. Our reading message for the first gawain of this year, 2019, is all about the Epiphany story. And this will be taken from the Gospel of our Lord according to St. Matthew, Matthew chapter 2, verses 1 to 12. Matthew chapter 2, verses 1 to 8 to 12. Nabuklat na po. Ganito po ang pagkakabasa sa wikang Ingles. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star in the east and have come to worship him." When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Christ was to be born. "In Bethlehem in Judea," they replied, "for this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will be the shepherd of my people Israel." Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and make a careful search for the child. As soon as you find him, report to me, so that I too may go and worship him." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen in the east went ahead of them until they stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with the gifts of gold and of incense and of myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another road. Palakpakan natin ang hari ng Israel. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pangkas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, "Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang pala at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalita ito ni Haring Herodes, siya'y nadigalit, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga iskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipanganganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila, ganito po ang sinulat ng propeta, "At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel." Nang mapatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas
at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagpilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako man makasamba sa kanya. At lumakad nga ang mga antas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit ito sa tapat ng pinaroroonan ng bata. Kayo na naman ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang ina si Maria. Lumapit sila at nagpakirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos ang magitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng daan pauwi. Mga kapatid sa pananampalataya dito sa San Felipe Santiago Chapel, Jackson Street, Bambang, Taguig City, ito po ang mabuting balita, Pasig City, pagkatalig ang binabanggit. Ito po ang mabuting balita para sa ating lahat ng mga Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords forever. 2019 ang ginugulo na ako ni Father. Anyways, magsipuna po sa mga alas 6 ng gabi sapagkat ayoko pong palakarin ang mga senior citizens sa kanilin. Anyways, a blessed New Year sa inyo. Amen. Blessed New Year. Salamat sa dalawang pumalakpak. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, we are live on the public figure page of yours truly, Brother Ryan A. America Facebook page. Amen. Ayan o. Yung anak, isa lang ang nag-comment. Isa lang ata nanonood. Hallelujah. Tunghayan po natin ang istorya tungkol sa Epiphany. Tamang-tama, maganda po ang ating Ebanghelyo. But before that, ibig ko pong tandaan ninyo ito pong 5 pairs of words. 5 pairs of words. BP, BS, BP, BK, BM. BP, BS, BK, BP. Ulitin ko po ha, para hindi po makalitaan. BP, BS, BP, BK, BM. You know what these 5 pair words stands for? Bagong taon, bagong simula, bagong pagkakataon, bagong kapahayagan, bagong makasaysayan. Amen. Amen. At maging kayo mga nanonood sa public figure page ng Facebook, sa Facebook live video, sa
Brother Ryan A. America public figure page. Tandaan po ninyo, katulad ng ating mga kapatid dito sa Bambang Pasig, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Amen. Bagong taon, bagong simula, bagong pagkakataon, bagong simula, sapagkat sa unang 365 days since New Year's Day, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, laging may simula. Amen. Bagong pagkakataon. Bakit ko binanggit ang word na bagong pagkakataon? Kasi simula pa lang ng aking vlog, lagi ko pong binabanggit ang katagang bayan ng Diyos, marami pang pagkakataon. Yung ibig niya parang hindi pang bagong taon. Ulihin siya ang bagong kapahayagan, in other words, kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, tuwing ako'y babahagi ng Ebanghelyo base sa Sunday Gospel, puro sariwa ang kapahayagan. Puro bago. Hindi maaaring maluma. Amen po ba? Hindi lamang sa mga public prayer meeting dito sa mga chapels at sa mga prayer groups. Kahit sa paggawa ko ng recorded videos, katulad ng reflections, ina-upload ko sa Facebook, and then lately, ina-upload ko naman sa YouTube. Amen po ba? Kung sa aking YouTube channel, Kapahayagan TV, Katuwang Channel, Facebook page na, YouTube channel pa. Amen? Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, puro, bago at sariwa ang kapahayagan ng Diyos. Salamat sa pagkakataon. Bago makasaysayan. Bakit bago makasaysayan? Kada bagong taon, lalo na kapag fireworks display at lalo na yung mga nag-iingay sa kalsada, pagsapit ng 12:01 ng madaling araw ng January 1, unang araw sa bagong taon, nagiging makasaysayan. Kaya, hinihimalay ang lumang taon at bagong taon. Bakit? Yung mga nakalipas sa taon na dapat ibaon sa limot, isa ding makasaysayan. Ang hina ng Amen. At bawat 365 days sa loob ng isang taon, laging makasaysayan. Maging ang gawain ito, makasaysayan din. Ang hina, purihin ang Panginoon. Now, pagnilayan po natin ang pagdalaw ng 3 pantas na galing sa silangan patungong Bethlehem. Sino po ang 3 iyon? Sina Melchor, Gaspar, at Baltasar. Amen po ba? Natatandaan niyo po yung unang kong video sa YouTube? Unang pinost kong video sa YouTube? Noong nakaroon tayo ng Christmas party ng Patapa sa Santa Clara de Montepalco, isipin nyo, ako pang nag-video.
during the time of Brother Che Morales. Hindi ako nagkamali, 2011. Ano? Ang pinresent yung panunuluyan patungong Bethlehem. Natatanda ko yung sa eksenang yung pagdala ng tatlong pantas. May sabi yung isa, sabi ko, "Oy, huwag kang kaluglan." Then, pasok ng paglo. Ang kuya ko pa noon lang kasama pa ang kuya ko sa preaching force, si Brother Reynante. No? Hindi pa ako preacher noon eh. Taga-preacher lang ako. Sabi ng isang gumanap na response niya, "Gusto?" Yung gumanap na sa panin ang kalapit ng queen. Sabi ng gumanap ng Belchor, "Ayan ang tala! Ayan na!" Biglang may bumatok. Five-star yan. Yung gumanap na sa kanila, "Ang maas pa ko ka!" Sabay hawak ng cellphone. Sabi niya, "May nag-text! 5-star yan!" Ang palay mo? Halos tawa ko ng tawa. Ano? Yan ang hindi ko malilimutan eh. Sabi ko, pambihira kayo. Yung kumanat na Melchor, lumiko. Nagkamadandaan. Sabi ng dalawa, "Oy, Melchor, hindi ka nataan." Ang ginawa ng tunang kamansak, nilapitan, tapos hinampas. Sabi ko, "Oy, hindi yan, doon." Ayun. Kinorek. Tapos, sabay luhod, nagpatira pa, sinamba. Amen. Yan ang hindi ko malimutan experience noong 2011 eh. Yung panahon hindi pa ako preacher. Sa tapat pa. Amen? Sila po yung tatlong pantas na buhat sa silangan. Amen? Na pumunta sa Bethlehem kung saan nandoon ang tala, masinag na tala, ano? Doon, matakpuan nila ang tala na sanggol, lumuhod, nagpakira pa, sinampa ang bata, tapos nag-alay pa ng mga handog. Imagine po ninyo, itong tatlong pantas, sila po ang unang mananamba ng Panginoon. The three wise men are the first worshipers of Christ Jesus. Sila ang unang worshiper ng Panginoon. Haring Melchor, Haring Gaspar, Haring Baltasar, silang tatlong haring mago, unang mananamba ng Panginoon. Amen? Binuksan nila ang kanilang mga sundan at mayroong silang handog. Ngayon, ano itong tatlong bagay na inalay ng tatlong pantas na sumisimbolo? What are the things offered by the three wise men or the Magi symbolized? Una sa lahat, higit sa lahat, ang unang bagay na hinandog ng unang haring mago, unang haring mago ay ang ginto. What gold symbolizes? Gold symbolizes
our love and service to God. Sumisimbolo ang ginto sa ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. Amen? Sumisimbolo ang ginto sa pagiging hari ng ating Panginoong Yesus. Do you believe that? Amen. Gold symbolizes the kingship of our Lord Jesus Christ. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, bato-bato sa langit, ang tatamaan sa kapahayagan ng Diyos, huwag na patumpik-tumpik. Bakit kamo? Baka yung magandang bagay na darating at naghihintay sa inyo, biglang mawala na parang pula. Palakpakan natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Now, ano naman po yung kamanyang o insenso na inalay ng ikalawang pantas? Frankincense or incense symbolizing our worship and adoration to God. Simbolo ng pagsamba natin sa Diyos ang kamanyang. Kaya ginagamit ang mga obispo at mga parihan lalo na mga kapistahan yung insenso. Ritual din po ginagamit lalo na kapag solemnity ng mga saints, kagaya itong bagong taon, Solemnity of Mary, the Mother of God, insenso ang ginagamit ng kaparihan. Do you believe that? Ang hina ng Amen. Incense also symbolizes the priesthood of Jesus Christ. Sumisimbolo ang kamanyang bilang pari ang ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, may magandang bagay ang darating sa inyo. Kaya wag na wag palalampasin ang pagkakataong ibinibigay sa ating ni Yahweh El Shaddai. Myrrh symbolizing our communication to God through our prayers. Sumisimbolo ang mira sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating sama-samang panalangin. Amen? Lahat tayo nakikipag-communicate kay Lord. Either Angelus, the Lord's Prayer, Psalm 91, meron ding 3 o'clock prayer, kahit mga Bible verses, dahil na pagbabasa tayo ng banal na kasulatan, dyan tayo binibigyan ng pagkakataon at sandali na makipag-communicate kay Lord. Myrrh also symbolizing the being prophet of our Lord. Simbolo ng pagiging propeta ng ating Panginoong Yesus. Amen? Amen po ba?
Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ang tatlong pantas ang siyang opera model. Yan ang ating pamimilihan. Ito pong pangalawang katanungan. Now, tulad ng tatlong pantas, paano tayo magiging modelo sa ating paghahandog sa Diyos? Just like the three wise men or the Magi, how to become an opera model to God. Gusto niyo pumalangan? Ang hina ng tingin. Palakpakan si Yahweh. To become an opera model, first thing first, we must dedication. Dedication. Amen? Saan ko po hinalo? Luke chapter 1, verses 28 to 38. Dito po sa Annunciation ng Anghel Gabriel kay Mama Mary. Sabi niya, rejoice! The Lord is with you. You are highly favored. The Lord is with you. Amen? Nagulumihanan si Virgin Mary. At inisip ko rin ibig sabihin yung sinasabi ng Angel Gabriel. Kaya sinabi ng Anghel kay Mama Mary, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mo Jesus. Alam niyo, sabi ni Mama Mary, teka muna, paano mangyayari yun? Samantalang ako'y dalaga. Alam niyo, ang sagot ng Angel Gabriel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at nililiman ka ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya't banal ang ipanganak mo at siya'y tatawagin mong anak ng kataas-taasang Diyos. Sabi ni Mama Mary, I am the handmaid of the Lord, or I am the Lord's servant. Be it done to me according to your word. Yes. Amen! Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, to become an opera model, we must have dedication. Bakit? If we must offer, we must dedicate to God. Maalala ko po, sabi ng isang advertisement, Holy Week campaign ng isang television network, sabi niya, ambitions of the community dedicated to God. Visions of a community dedicated to God. In other words, ang ating vision ay ang pamayanan din-dedicate natin sa Panginoon ang gawain Kanya itinatag at ipinagkatiwala sa puso ng ating mahal na punong lingkod na siyang bunga ng pananalig, pag-ibig at pagkakaisa. Amen. Amen po ba? Now, the second thing to become opera model, magkaroon ka ng priority. Meron kang priority. Ano ang priority mo?
unahin ang Panginoon sa lahat ng sandali. Amen? I found it. Sabi ng Panginoon Jesus, Matthew chapter 6 verse 33, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well." Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, ano man ang gawin mo sa iyong buhay, ano man ang gawin mo sa iyong buhi, unahin muna ang presensya ng Diyos. Unahin mo ang presensya ng Diyos. Amen? At anong sinabi pa ni Jesus? John chapter 14 verse 6. "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me." Jesus has spoken it to us. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Yung iba naman, ang sabi daw, naghula ng mundo, eto, hindi pala nagpasin ng Panginoon. Sabi daw, December 31, year 1999, ang ating mundo tapos na. Magkakaroon ng Y2K. Magpa-blackout ang mga computer. Hallelujah. The end is near. Hallelujah. Sabi na naman ng isang foreign evangelist, yun ang pasimuno ng Family Radio, May 21, 2011, Judgment Day. Hallelujah. Sabi ng iba, December 21, 2012, ang ating mundo tapos na. Nangyari ba yung tatlong hula ng tao? Ang hina. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, kahit pakinggan mo ang hula ng tao sa mundong ito, walang mangyayari. Subalit ang hula ng Diyos, totoo. Bakit tao? Sabi ng ating Panginoon Jesus, "And this gospel of the kingdom will be preached into all the world as a testimony to all nations, and then the end will come." At ipangalan sa lahat ng dako ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang makilala ng lahat sa darating ang wakas. In other words, iba ang hula ng Diyos kaysa hula ng tao. Amen? Hindi ka lang basta magkaroon ng dedication, hindi lang basta magkaroon ng priority bilang overall model. Ito ang ikatlong huling bagay
kumanta ng finally sapagkat hanggang alas 6 tayo ng gabi. The third and final thing to become opera model is this: give the best offering to God. Amen. Give the best offering to God. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, bilang mga tinawag ng Diyos, ibigay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. Amen? Where am I discovered? It's found in the letter of St. Paul to the Philippians chapter 2, verses 5 to 8. Ika nga, bagamat hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya'y nagpakababa at namuhay tulad ng tao. Nagpakababa siya at naging masunuri hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. At ano pa ang sinabi ni San Pablo Apostol sa mga taga-Roma? Romans chapter 12 verse 1. Mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, aming ipinamamanhik sa inyo, i-alay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang pinaka-mainam mapagsampa sa Diyos. Amen? Kaya bilang mga opera model, kaya upang tayo maging opera model katulad ng 3 pantas sa Ebanghilyong ating natumbayan, magkaroon tayo ng dedication, meron tayong priority, at higit sa lahat, ibigay ang pinakamainam na handog sa Diyos. Ang pinakamainam na handog. Purihin ang ating Panginoon. At bilang pangwakas, inaanyaya ko po kayong tumayo. Kaya ngayong 2019, sa pagninilay po natin tungkol sa 3 pantas, nawa po ay maging handog sa atin ang pagkahari, pagkapropeta at pagkapari ng ating Panginoon. Kaya, sa pagkatapos ng pagninilay na ito po ang dapat tandaan ninyo. May magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Kaya, tulad ng 3 pantas, it is a holy night that the stars are brightly shining. And I declare that 2019 is the year of the good things that come and awaits us. Taas ang iyong kamay, and let's declare the song, O Holy Night. Holy night, the stars are brightly shining. Peace and of our Savior. Long lay the world
Jesus, sa oras na ito, alay po namin sa iyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming lahat. Panginoon, sa oras din po ito, alay po namin sa iyo ang aming buhay. Tulad ng 3 pantas na buong ganap na natakpuan ang tala na kung saan ikaw, Panginoong Yesus, ay pinanganak noong unang Pasko. Kaya, Panginoon, salamat po sa nakalipas sa taon at patuloy mo kami iningatan, sinamahan, at ginabayan. Ngayon, amin pong tatandaan, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa aming lahat. Sa ngalan po, Jesus. Amen. Amen. And amen. Taas ang inyong mga dalalaman, including your prayer requests. Siguro alam niyo na po yung second collection na yan, ha? Don't forget. Mahal na po yan. Para po sa lalo na sa mga may sa kalamitan at maging sa mga expenses sa buong PFCC Patagpa. Kaya huwag po nilang pakalitaan. Natandaan po ninyo, 2019, dinideklara ko ay taon ng magandang bagay ang darating at naghihintay sa ating lahat. Amen. At maging kayo mga nanonood sa Facebook live video, kayo po'y makapala sa mensahe ito. Lalo na ay yung unang gawain sa taong 2019. At ako niniwala, kasama kayo sa aming panalangin. Saan man may 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, naroon sa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Makisa kayo sa panalangin at natitiyak ko may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Okay, taas ang lahat ng yan. Diyos Ama makapangyarihan, maraming salamat sa iyong mensahe dito sa unang gawain ng taong 2019 dito sa Bambang Chapel dito sa Pasig City. Salamat, Panginoon, sa iyong mabuting balita. Patawarin po kung magkulang man ang aking pangahayag, kayo po ang mag-control sa aking buhay. Pagkalay mo po ang mga nagtaguyod ng iyong gawain, simula sa coordinator hanggang sa pinakababang lingkod, maging ang RN band, at maging ang mga katuwang na lingkod, Sister Ben and Clarice Aboyme, kasama po sila, at maging ang mga patuloy na sumusuporta, pagpalangin mo po sila, at maging sa Facebook live video, patuloy mo pong pagpalangin. Patuloy mo maspasan ang lahat ng mga hawak, ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel, ang kanilang mga kaibigan. Amin po inaangkin na lahat ay answered prayer. Ang lahat ay answered prayer. Basta sa po ang kanilang alay ng loob, ibalik sa kanilang konsulta kasi hindi na tumaapaw. Kasama ang mga handbags, wallets, lahat ng mga hawak, gamitin mo po bilang mga sangka upang sino mga hawak ay sundan mo ng iyong mga tanda, himala, kapabalaghan, kapangyarihan, at walang humpay na pagpapalagay.
Maraming salamat po, and we bring you back all glory, honor, and praises in the name of your Son, Jesus Christ, who live and reign with you in the Holy Spirit and with the intercession of the Blessed Virgin Mary. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Happy New Year, and let's give Him thanks with a grateful heart.